Eto po mga kapatid 'no, sa mga hindi pa po nakakaalam, nakakapagpasama po pala ng budhi yung mga ganitong pagkain. Pero pag ang pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan, may kasamang sumpayon, kapatid. Basahin natin ang unang Korinto 8:7. Gayunmay wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyusan ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyusan. At ang kanilang budhi, palibhasa'y mahina, ay nangahahawa. Kaya nakakahawa yan Diyos-Diyusan, kapatid. Pag ang pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan, mamamantsahan ang konsyensya mo. Yung pinakadelikadong parte ng pagkatao mo, yung konsyensya, yung budhi, mahahawa sa Diyos-Diyusan. Pagka ang pagkain inihandog sa Diyos ng Muslim, hindi tayo dapat kumain. Kasi magkaiba tayo ng Diyos eh. Eh yung inihandog sa Diyos-Diyusan, bawal nating kainin eh. Eh lalo nang bawal nating kainin, yung inihandog nila sa Diyos nila na ibang-ibang Diyos kaysa sa Diyos ng Kristiyano. Kaya nga pagka pumasakay kami sa aeroplano, sasabihin ng mga nandun sa Emirates, what do you want for dinner? What do you want for lunch? Is there anything which is not halal? Kasi yung pagkain po ng Muslim, may tatak yun halal eh. Ibig sabihin, inihandog yun kay Allah nila. We prepare food which is not halal, sabi natin. Bakit po? Eh kasi iba yung Diyos ng Muslim kaysa sa Diyos natin eh. Pagka ang pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan o sa hindi tunay na Diyos, umiiwas po tayo ron. Bayaan natin yung mga Muslim kumain ng pagkain nila. Kalayaan nila yon. Pero tayo namang Kristiyano, talagang tunay na Kristiyano, huwag tayo papari sa Katoliko kahit ano kinakain. Kaya inihandog kay Buddha, kaya inihandog kay Bahá'u'lláh, kinakain nila. Kaya inihandog kay Maria, kay Pedro, kay Juan. Pag may piyesta yung pagkain, inihandog sa mga patron, bawal po yung kainin ng tunay. Kaya po pala may mga ganitong tao ang pag-uugali o asal. Basahin po natin sa ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 5. Datapwat alamin mo ito sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw,